Ako po pala yung mag-share, okay. Nawala ako sa date. Okay, thank you so much po. Thank you for, mag-pray muna po tayo. Thank you for this day, O Lord. Kami ay ginising mo, Lord God, with, so much, blessings. With this amazing day, Lord God, na yung family namin ay, healthy, Lord God, that, we seek yung holy presence ng, Holy Spirit for us na maging maayos sa lahat ng aming gagawin. Thank you, Lord, for keeping us safe as always, Lord God, that, yung everyday living namin, Lord, ay, maging aligned on your, will for us, Panginoon. That each and every one may know their, purpose in life, Panginoon. Kung ano man po yung mga pinapagawa mo sa amin, Lord, ito ay aming magawa, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Hi po. Kamusta po? Sobrang busy po. I forgot na ako po yung mag-share na eto na pala yung day. This is the day. But ginising po ako ni Lord for this day. For me, ang i-share ko po is sa Malakay 3. Yung pong regarding sa tithes and offering. Pwede po ba nating i-open? Ang tanong ko na matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko ring hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. Dahil dito'y sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Amen. Pwede pong balik tayo sa verse 8. Ayun po. Ito po, yung itanong po natin ito sa ating sarili. Ang tanong ko na matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Ayan po. Yung pinaka umpisa pa lamang po is tanong po natin siya sa sarili natin kung right, tama po ba na pinagnanakawan natin ang Diyos? Di po ba hindi? But in some ways or most of the time, we may not be aware na nirarob natin si Lord sa mga blessings. All the blessings na natatanggap natin is we need to be reminded na galing ito kay Lord. And from that blessings, kailangan talaga ibalik natin yung yung 10% na bahagi at we need to bring this back kay Lord para sa kanyang kingdom. And it's talagang for the tithes, for me, it's really holy na kailangan maibigay siya ng buo. For how many years that nag-a-attend ako sa church, it was only, sorry talaga, yung alam niyo po yun, kapag hindi pala talaga open yung ating spiritual eyes, yung spiritual ears natin, our heart, hindi natin siya talagang isa sa puso. Hindi natin talaga siya magagawa yung about sa tithes and offering. And yun po, sobrang iksi lang po. But sobrang iksi lang po na aking testimony because and itong word na aking isi-share because I know lahat po tayo parating nating naririnig about Malakay chapter 3 verse 8 kung every Sunday
every Sunday service, and some of them really did na nag-testify na rin sila about tithes and offering. Ayun po, tama po ba? Pakaingatan po natin dun sa 9 na eto po, isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. So, this verse po is, totoo po siya that, kung just like yung nangyayari po sa ating bansa wherein like alam po natin, aware tayo about the DPWH wherein, not only that, hindi lang po ang department na yan, maybe marami pang department sa Pilipinas na talagang nandoon. There is yung tinatawag nating corruption, and nakakalungkot sapagkat totoo pala ang sabi sa Bible that isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Siguro if we really want a big change, magi-start po ito sa family, sa atin as individual na matuto tayong sumunod. Kasi kapag ginagawa po natin with a cheerful heart, yung pagbibigay kay Lord, yung pagpabalik sa Kanya is nandoon, makikita po ito makikita siya ng mga taong nakapaligid sa atin, and it's not that, hindi lang yan, kundi si Lord mismo, alam niya yung heart natin. Ayun. Ako po, a simple testimony na hindi ko ikakahiya. Kasi talagang sabi ko, Lord, if bibigay ko yung buo, ang tax ko, Lord, kinausap ko si Lord, is all 32%. Tapos, from gross, ibibigay ko sa inyo yung 10%. Ganun po ako naging rude kay Lord. But, Lord, yung sinabi to ni Pastor D na ang tithes is coming from gross ng sahod mo, wala pa yung tax, wala pa yung deduction. You need to give it back to the Lord. And then, uh, pumikit po ako, nag-pray ako, and I started na sundin yun. Tapos, yun na po, talagang dun ko na po naranasan yung yung pagpapala na yung talagang lahat nung you will expect na unexpected, gano'n. Yung, um, ano siya, amazing po si Lord. Then yung ine-expect ko po na something eto lang po is, ginawa niya more than that, ayun po. And ayun po, ang praise report ko po na sobrang happy ako, I was, really saving, 60,000 para dun sa car ko. But, nung nag-ask ako ng statement, ang balance ko na lang po is, 20,000. Ayun po, kaya sumunod po tayo. Open po natin yung heart natin when it comes sa tithes and offering. Yun po, sobrang dami pa po ng if I will only, if meron lang akong time, kung puwede ko lang siyang i-testify lahat, yun, yung mga, ginagawa ni Lord. Like, now, wala pa po akong work dito, and yung, sahod ko po sa Philippines, alam po ni ex, wala pong natitira dun sa sahod ko. But, I am blessed. Binigyan po ako ng family, my cousins here. Dito po, they opened their house for me na kinakapalan ko lang living with them na kahit wala pa akong work, yun. Then they really shoulder everything, gano'n. I feel naman, pagka meron na po akong work, ayun po, just po, maging faithful tayo when it comes sa tithes and offering natin. And sinabi po ni Lord, 'di po ba, bubuksan niya yung langit
magbubuo siya ng sikliglig na pagpapala that, lahat nung unexpected, lahat nung, hindi natin inaakala, ibibigay niya po yun. And I want to take this, yung time na 'to na kasi po dito talaga nakita ko ibang-iba po yung culture natin sa Philippines from here. But, dito po they are honest, eh. Kahit na hindi sila Christian, they are not Christian, but, they are, honest and yung alam niyo po yun, wala silang, they don't have that pride sa heart nila. Yun po yung mga nakita ko. They easily forgive. Hindi po sila, nagki-keep ng hatred sa kanilang mga puso. That's the way they live. Kaya, they are blessed. They were all really blessed. Ayun. And sa atin po, I know we are blessed kasi in a way, kilala natin si Lord na binabago niya po tayo. Ayun po. So, dito po, just be reminded sa atin na dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ayun po. Talagang 'pag ako po nung nalaman ko, talagang sabi ko, sa gross pala talaga yun, ba't di mo sinabi sa akin? Pero in my heart, hindi ko rin yata kayang ibigay yun. But, sometimes parang hindi kaya pero gawin po natin siya para dun po mararanasan natin yung mga bagay na ang tagal na pala. Malamang ito po yung isa na sinasabi ni, Pastor Next before na may mga gifts siyang gustong ibigay sa atin na hindi natin natatanggap sapagkat, hindi pa ready yung ating puso, yun, to receive yung ating mga kamay na matanggap yung mga biyaya na gustong ibigay ni Lord sa atin. Yun lamang po, magpe-pray na po ako para sa ating, bread and juice. Okey po. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Matapos maghapunan, dumampot dito siya dakpa at sinabi, "Ang kopang ito, ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pina pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino mang kumakain ng tinapay ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon, ngunit tinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Kaya nga mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang kumain, maghintayan kayo. Kung may nagugutom, kumain na muna siya sa bahay upang hindi humantong sa hatol
nakaparusahan ang inyong pagtitipon. Tungkol naman sa ibang mga bagay, saka ko na aayusin pagdating ko riyan. Amen. Salamat, Lord, for the bread, Panginoon, and the juice, Lord God, na aming papartake. Lord God, thank you so much sapagkat through this, yung pagpapaalala mo sa amin kung gaano kahalaga ang iyong buhay upang kami ay, Lord, ay magkaroon ng salvation, Panginoon, na patuloy, Lord, na malinis ang aming puso, Panginoon, ang aming isip, Lord God, that we do surrender everything to you, Panginoon, because without you, Lord, without kami po ay hindi magiging maayos, Panginoon. That sa pamamagitan po, Lord God, ng iyong yung sacrifice ng iyong buhay, Panginoon, kami rin po ay nagkaroon din ng buhay, Lord God. Hindi lamang, we're not speaking, Lord, about sa life namin dito, yung temporary, Lord God, but for eternal life, Lord. Ganun kahalaga yung buhay na ibinigay mo sa amin, Panginoon, na parati mo kaming pinaaalalahanan, Lord God, kung gaano kahalaga, Lord God, yung aming mga buhay, Panginoon. Thank you so much, Lord. In Jesus' name, amen.